Pinalayas kami ng kapatid ko sa bahay nila, dahil wala na raw akong maibayad sa kanya, hanggang sa ako at ang dalawa kong anak ay pinalayas ng ate ko sa sarili niyang bahay. Ang dahilan niya wala naman daw akong maibayad sa upo sa kanya. Kami ng mga anak ko, 3 kaming magkakapatid, ako ang bunso. Ang ate ko ang may kaya sa buhay, at ang sumunod sa kanya ay lalaki. Ang kuya ko, pero nasa probinsya siya ng asawa niya sa Leyte. Ako po si Emmy, may 2 anak, iniwan kasi ako ng asawa ko at sumama sa iba, hindi rin siya nagbigay ng sustento para sa mga anak namin, 4 na taon pa lang ang bunso ko at the time, hindi ko alam ang gagawin ko, kasi umaasa lang talaga ako noon sa asawa ko, dahil naupo lang kami, napilitan na kaming umalis dahil wala na kaming ibabayad, bumiyahe kami ng 4 na oras para makarating sa bahay ng ate ko. Pinatuloy naman niya kami ng mga anak ko, awang-awa nga siya sa akin, kung nakinig lang daw ako sa kanya dati, hindi raw ako nagkaganito. Ang asawa ng ate ko ay isang seaman, isang babae lang ang anak nila pero maliit pa rin, 6 na taon pa lang. Maayos naman ang lahat sa una, ako ang naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay, halos wala nang ginagawa si ate, ako na talaga ang inasahan niya sa lahat ng gawain. Isang araw, narinig ko na nag-aaway silang mag-asawa, tungkol sa pera ang pinag-aawayan nila, kasi si ate mahilig magsugal, laging natatalo, kaya pag ganon, mainit ang ulo niya, sa amin ng mga anak ko ibinubunton. Isang araw, sa galit ng ate ko, pinalayas na lang niya kami ng mga anak ko, pabigat lang daw kami, malakas kumain, kaya daw over budget na siya, kaya wala akong nagawa, hindi ko alam kung saan kami pupunta, may naawa sa aming isang kapitbahay, pinatuloy muna niya kami, at kinabukasan nakiusap ako na baka pwede bigyan na lamang ako ng pamasahe, pabuhol para madala ko ang aking mga anak sa magulang ng asawa ko, binigyan niya naman ako, at nakarating kami ng Bohol. Nang makita ng biyenan ko ang mga anak ko, tuwang-tuwa naman siya, at sinabi ko ang sitwasyon namin. At sinabi ko na mag-a-abroad na lang ako at magpapadala. Pumayag naman ang biyenan ko, at binigyan din ako ng pera pamasahe pabalik ng Manila. Nag-apply ako papuntang Saudi, dahil ito lang naman ang alam kong walang gastos. Madali akong nakaalis, tulad ng ipinangako ko sa biyenan ko, nagpapadala ako monthly para sa mga anak ko. Lumipas ang 2 taon, nakapagbakasyon ako sa mga anak ko, at nag-apply akong muli sa Europe, tinulungan akong makarating doon ng hipag ko, kahit hiwalay kami ng asawa ko, kasundo ko naman ang pamilya niya, nang makarating na ako ng Europe, dito na ako nakaipon. Isang araw nagparamdam ang ate ko, humihingi ng tulong, iniwanan na daw siya ng asawa niya at may iba na raw ito, nahingi si ate ng pera dahil sa laki ng pagkakautang nito, kahit ang ipon ko ay hindi sasapat kung tutulungan ko siya, pinadalhan ko siya ng 50k, sabi ko iyon lang ang kaya ko, hindi daw pwede yun, padalhan ko raw siya ng 20k monthly, kabayaran ng pag-aalaga niya sa akin noong bata ako, dahil maaga kaming naulila at siya na ang naging nanay ko. Tama bang padalhan ko siya ng ganong kalaki? Alam kong pangsusugal niya lang iyon, pero palagi pa rin niya akong sinusumbatan kahit naman na 10 taon na akong wala sa bahay niya.